Magandang hapon mga minamahal na kababayan at mga kabaka. At masayang oras sa lahat po sa inyo. Sa anong panig ng mundo po kayo naroroon ngayon. Andito pa rin po ako sa Xi'an, Shaanxi, China. At katatapos lang ng morning session nitong ginaganap na Young Leaders Exchange Festival ng mga ASEAN and Chinese youth leaders na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon makapagbigay ng ating mensahe bilang keynote speaker kaninang umaga na ginanap po doon sa Xi'an Jiaotong University. At minabuti kong mag-live mga kababayan kahit na nandito tayo sa ibang bansa para talakayin itong mga maiinit na usapin na nangyayari sa ating bansa. Ano-ano itong mga ito? Unahin na natin yung bagyo na tumama sa ating bansa nitong nakaraang 2 linggo. 3 sunod-sunod na mga bagyo ito. Sinamahan pa ng malakas na hanging habagat. At itong bagyong Krising, Dante at Emong ay nanalasa po sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa Luzon. At talaga naman pong kawawa ang naging kalagayan ng ating bansa, ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po dyan sa Northern Luzon, kung saan po tayo nakatira. At nung tumama yung bagyong Emong, ay lalo pong naghirap yung ating mga kababayan po dyan. At dahil nga po sa laki ng pinsalang natamo ng ating mga kalagayan dyan, ay ng mga kababayan natin dyan, ang kalagayan po nila ay talaga na pong nakalulungkot. At alam po ninyo, itong mga bagyo at pagbaha, alam naman po natin na dumarating po yan taon-taon sa atin. Mga 20 bagyo po yan at malalakas na tag-ulan. Kung tagtuyot naman, nandyan yung El Nino, hindi ba? Pero, hindi pwedeng sabihin natin new normal na yung buhay natin o kalagayan ng ating bansa at mga kababayan. Ang trahedya po ay hindi magiging normal. Ang mga kahindik-hindik na nangyayari ay hindi po normal. Hindi pa pwedeng tanggapin po natin yan. Na pag bumagyo, bumaha, ay tanggapin na lang natin na ganun talaga. At pabayaan na lang natin ang ating mga kababayan, ang ating bayan. Hindi po pwede po yun. Dahil obligasyon po ng pamahalaan ng mga namumuno na gumawa ng paraan at umpisahan na po yung mga programa na ina-anticipate o tinitignan na yung mga pararating na sakuna na alam naman nating darating yung mga sakuna na yan. Hindi naman po yan na paghahandaan. Kailangan po pinaghahandaan yan taon-taon. At yan po yung isang hindi talaga katanggap-tanggap na sitwasyon. Nung mga nakarang taon, ang tanong pa anong magagawa natin? Parang sabihin, wala silang nakahandang programa o kaya yung programang inihanda nila ay hindi sapat. Pero ngayon, yung kanilang mga sinasabi, wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na natin na ganun talaga yung sitwasyon. Ito na ang new normal. So, ibig sabihin nun, wala nang gagawin. Pabayaan na lamang po natin kung tayo ay bisitahin ng napakaraming bagyo at bahain tayo. Tanggapin na natin yung magiging kalunos-lunos na kapalaran ng ating mga kababayan. Hindi po natin matatanggap po yun, mga minamahal na kababayan. Yung ganong klaseng direksyon. Hindi lang po tayo sa kangkungan pupulutin po niyan. Malulunod po tayo. Pag ganon, sa dami ng tubig na alam naman po nating dumarating po yan pagdating po ng panahon ng habagat mula po Mayo hanggang Oktubre, ay dapat po nakahanda po yung pamahalaan ng mga dapat gawin. Marami pong dapat mga paghanda tulad po ng mga rescue operations na yan na sinasabi nga natin, yung pagbili ng mga eroplanong pandigma ng tulad ng gusto ng Department of Defense at saka ng Armed Forces na bibili ng 20 F-16 jet fighters na panggera po yung mga eroplano po na yan at bibili po ng mga armas na katulad ng mga missile galing po sa India at galing sa Amerika. Pandigma po yan, panggera po yan, hindi po yung pangkapayapaan. Dapat po sana kung gusto po nila meron naman tayong gugugulin kung meron nga tayong pera, ang bilhin po natin mga helicopters, mga rubber boats, mga rescue ships.
na pwedeng gamitin pag nagkaroon po ng sakunang tulad ng mga bagyong dumarating. Sa ngayon, kulang na kulang ang kagamitan ang ating pamahalaan pagdating po sa mga rescue operation, emergency operations, etc. At pag dumating po yung mga malalakas na bagyo, tag-ulan na yan, at talaga naman pong darating po yan sa buwan ng Mayo na hanggang kuminsan nakakarating pa hanggang December or January, at least nakahanda yung mga maraming mga helicopters, mga sasakyan na pwedeng makatulong po sa ating mga kababayan. At pinaghahandaan din po dapat yung mga relief goods na pwedeng ipamigay. Hindi lamang po yung magbigay ng 1 kilong bigas o 2 kilong bigas at 10 pirasong noodles at kape na pang ilang araw po yan. Dapat po pinaghahandaan po yan kung darating po 20 bagyo o 25 bagyo na malalakas, ay nakahanda po ilang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan hanggang sa local government units, national government agencies, na sila po ay nakahandang magbigay po ng mga tulong. Yan po ang magagawa natin at kaya po natin gawin yan kung ang gobyerno po ay gagawin po niya ang kanyang obligasyon para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na anong magagawa natin or wala na tayong gagawin kasi tanggapin na natin iyan na yung new normal na sitwasyon. New normal ba na wala na tayong gagamiting pera para sa mga sakunang tulad ng mga sinasapit natin ngayon at sinapit ng ating mga kababayan sa buong Northern Luzon at saka ibang bahagi pa ng ating bansa sa Metro Manila, sa Central Luzon, Southern Tagalog at Bicol Region. Marami pa pong darating ng mga bagyo nitong mga susunod na buwan. Ano ang paghahanda na ginagawa ng pamahalaan natin? Sasabihin ba natin, wala tayong magagawa, tanggapin na natin yan. Yan ang new normal. So, kanya-kanya na ba tayo? Ganun ba ang ibig sabihin yan? Pabayaan na lamang po natin ang sarili ng mga kababayan natin. Bahala na kung anong mangyari. Yun po ang ibig sabihin ng new normal. Hindi po yung new normal. Wag po natin pong tanggapin po yan. Yung ganong klaseng posisyon ng ating pamahalaan. Kailangan po maghanda po ang mga ahensya ng gobyerno, national and local government units, nitong mga darating na mga bagyo at mga baha. At syempre yung infrastruktura po natin, hindi na po pwede po yung panandalian ng solusyon pagdating sa baha. Kailangan po ay talagang meron pong talagang engineering intervention at yung mga innovative na mga pag-iisip. Marami po dyan mahuhusay nating mga arkitekto at inhinyero, pwede po silang mag-design ng infrastruktura upang maibsan ang mga tubig o mga baha na dumarating po sa Kamaynilan at sa ibang panig po ng ating bansa. Diyan po sa amin sa probinsya sa Pangasinan, ilang bayan po ang nalubog po dyan. Lalong-lalo na yung syudad ng Dagupan at mga bayan po ng Kalasyaw at iba pa pong lugar po dyan. Yan po ay isang sitwasyon din po na dumarating po yan. Halos taon-taon po. Pero hindi po tumitigil yung ating mga kababayan po dyan sa Pangasinan. Hindi po sila sumusuko at ginagawa po nila ang tamang paraan upang maibsan po yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan po dyan. Pero yan po yung ating gustong iparating. Pagdating sa bagyo at paha, hindi po pwedeng tanungin natin ang sarili, ano bang magagawa natin? Dapat po alam na po natin ang gagawin natin. Nakahanda po tayo sa mga bagay-bagay na darating ng mga sakuna tulad ng mga bagyo at baha. Hindi rin po pwedeng sabihin natin, wala na tayong magagawa. Yan ay yung new normal, tanggapin na po natin yan na sitwasyon sa Pilipinas. Hindi po yun pwede na maging siya po ang gagawin nating pananaw upang sa ganon ay hindi na natin sasagutin yung kahirapan ng ating mamaya. Pangalawa po, yung boxing naman. Nakita natin nung nakaraang 2 linggo ay sumali uli ang ating pambansang gamo, si former Senator Manny Pacquiao. At tulad ng binanggit ko nga nung nakaraang siya ay lumaban, ay pinagdasal po natin na sana po siya ay hindi po masaktan at siya po ay manalo sa laban. Nagkataon po ng naging desisyon ay tabla. Hindi man siya natalo, hindi man nanalo. Pero sa tingin ko po, personal ko pong tinignan yung laro na yun at pinanood. Ilang beses ko pong inulit-ulit na panuorin yung boxing na yun. Talagang sa tingin ko ay nanalo si Senator Manny Pacquiao sa laban kontra kay Mario Barrios. Pero nakomelek yata. Parang yung mga judges parang mga nangyayari sa eleksyon. Nagkaroon ng dayaan, sabi ng mga maraming boxing analyst at mga mahuhusay na mga professional boxers na talaga naman pong sa tingin nila ay nanalo si Manny Pacquiao. Pero tulad na nangyari, alam naman po natin, sabi nga nila, madalas magkaroon ng dayaan dyan. Maraming nagsasabi na may mga nakialam na naman po dyan
ng mga malalakas na mga negosyante po dyan sa Las Vegas para siguro ay magkaroon ng rematch sa laban na yan. So yun ang boxing na talagang totoo na ang ating bansa ay nagkaisa. Kalimutan ang politika at pinanood natin ang laban ni Manny Pacquiao kay Manny Barrios. Pero ito namang comedy namang na nangyayaring boxing ngayon. Nagkaroon ng hamunan yata si Chief PNP Torre at saka si Acting Mayor Baste ng Davao. At na natin alam kung saan patungo ito. Pero yung ginawa po ngayong linggo ngayon eh. At sabi nga nila ay tinanggap daw, naghamon daw si Mayor Baste at tinanggap ni PNP Chief Torre yung hamon na magkaroon ng ang tawag dyan, bardagulan o boxing. Pero ang una ko narinig yan, gusto ni Mayor Baste bernacle fight. Pero sumagot si General Torre na boxing na lang para raw sa mga biktima ng kalamidad, fundraising. Alam po ninyo, hindi po pwedeng gamitin po natin na parang entertainment or isang komedya itong kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan na nasalanta nitong nagdaang bagyo at baha. No? Sabi nga ng isang nabasa ko na isang post parang ito yung sitwasyon ng mga naunang mga tao sa Roma o doon sa Greece. Diyan po nung araw ay nagkakaroon ng mga gladiator at para lang maibaling ang paningin ng mga tao sa kahirapan na kanilang dinaranas, ay nagkakaroon ng entertainment ng tinatawag nilang gladiator fight at makalimutan ng mga tao yung kanilang mga problema sa kahirapan at kalagayan nila sa buhay. Hindi naman po dapat ganun sana yung pananaw. No? Kung meron man pong dapat na maghaharap at hindi yung itataon nila sa ganitong panahon na marami pong mga kababayan natin ang nasalanta ng bagyo. At si Mayor Baste, sabi nga niya, wala raw siya ngayong araw na ito dahil nga nakatalaga naman po siya magbiyahe patungo sa ibang bansa, sa Singapore. Pero bakit naman itinaon na ngayong linggo ang laban? At ang hindi pa maganda po dyan, gamit po yung resources ng ating pamahalaan, ng ating kapulisan para paghandaan itong laban na ito na gaganapin sana dyan sa Rizal Memorial Coliseum. Nangyari na yata o walang nangyari. At maraming dumalo. Sino yung mga dumalo doon? Mga kababayan natin na nagpuntahan doon. Libre ba yun? O kaya may bayad? At meron bang na-generate na pera? At yan ay makakatulong ba sa kalagayan ng ating mga nasalanta ng bagyo? Gaano ba karami yan kung meron man? Pero ang mensahe po dito, mga minamahal na kababayan, isang optics po yan. Propaganda lamang po yan para makalimutan itong mga maiinit na issue tungkol sa nangyayari po sa ating bansa. Bagyo, baha, no? At siyempre, itong mainit na usapang politika, impeachment pa rin ni VP Sara. Karoon na ng desisyon ng Korte Suprema, respetuhin na po natin ang desisyon ng Korte Suprema na ipaliwanag ko na po sa inyo ang ibig sabihin po ng the power of judicial review. Nasa provision po yan ng Section 1, Article 8 ng ating saligang batas na ang Korte Suprema ay pwede po niyang suriin lahat ng aksyon ng pamahalaan kung ito po ay salungat sa ating konstitusyon. Hindi po ibig sabihin doon ay nakikialam ang Korte Suprema o kaya ay sila po ay mas mataas ang kanilang pagiging ahensya laban sa Kamara de Representante o sa Senado o sa Malacanang, kundi yung supremacy of the Constitution ang kanilang pinatutupad. At nalakay po sa Constitution. Ngayon may nagsasabi pa na hindi raw nila susundin itong desisyon ng Korte Suprema. At ipagpapatuloy pa rin po nila yung pagdinig sa kaso ni VP Sara dyan sa Senado ng impeachment. Kalulungkot po lang, nagsasabi po nito ay ilang mga senador at mga ilang mga mambabatas. Mas lalong nakalulungkot pag nagsasalita po nito ay natagurian din pong mga abogado. Pero sa amin po, ako po personally, kung ano man po yung desisyon ng Korte Suprema, labag man po yan sa kalooban po natin o hindi po tayo sumasang-ayon, tinatanggap po natin yun. Kaya yun po yung desisyon ng Korte Suprema, yung tinatawag po nating rule of law. The rule of law must prevail at all times. Hindi po natin pwedeng salungatin
ang desisyon po ng Korte Suprema. Sundin po natin yan kung gusto po nating magiging maayos ang pagiging buhay natin bilang isang demokratikong bansa. Kasi dyan po nakasalalay ang buhay ng demokrasya, yung rule of law. At ang Supreme Court na siya ang katangi-tanging ahensya ng pamahalaan na magsasabi kung ano ang kahulugan ng mga batas, alinsunod na rin sa tinatadhana ng ating Constitution o saligang batas. Kaya sundin na po natin yan, yung mga politiko. Hayaan nyo na muna yung ambisyon ninyo sa 2028. Huwag nyo na pong pagpilitan na accountability ang dahilan. Kaya gusto nyong ma-impeach o ma-convict si VP Sara. Hindi po yung totoo. Kasi noong halingan po yan, ang gusto po ninyo ay matanggal si VP Sara sa pwesto para wala na po kayong makalaban sa pagkapangulo sa 2028. Yan ay hindi po yan accountability. Kung hindi, ito po ay isang political action at gusto po ninyong mawala si VP Sara. So yan ang ating sitwasyon ngayon. Ngayon, bukas magkakaroon ng SONA, State of the Nation Address. Saan ba tayo patungo talaga? Ano na ba talaga ang totoong kalagayan ng ating bansa? Alam na po natin yan. Ang sitwasyon natin, naghihirap ang maraming Pilipino. Mas marami pa pong mga Pilipino ang nahihirapan ng buhay sa ngayon. At marami pa pong mga dapat pong ayusin ang ating pamahalaan. Ay sana po maparinggan po natin ang katotohanan. Yung totoong kalagayan ng ating mahal na inang bayan at ng maraming Pilipino. Pero kung ang nasa isip pa rin ng mga namumuno ngayon, umahawak ng posisyong politikal, ay 2028 na, politika na, tanggalin na si VP Sara. Hindi wala pong mangyayari sa atin. Hindi lamang po tayo sa kangkungan pupulutin po nito. Malulunod po tayo sa baha na darating sa ating bansa nitong susunod pang mga buwan. Tayo po lahat ay maghihirap. So yan po yung sitwasyon po natin. Abangan po natin kung ano yung ilalabas sa SONA bukas. No? Sabi nga ng isang kaibigan ko na nabasa ko sa Facebook, mas maganda siguro tuloy-tuloy na lamang magkaroon na lamang ng boxing araw-araw. At para yung mga Pilipino ay magkaroon sila ng entertainment. Nako, talagang gano'n ang mga komento na ng mga desperado nating mga kababayan na hindi po lang nakikita kung ano yung tamang pamamaraan upang sa gano'n ang ating pamahalaan ay may mabigay ang tamang serbisyo para sa ating bayan at para sa ating mamamayan. So yun po yung ating maikling live ngayon. Shout out ko po kayo, lahat po kayo nanonood at tayo nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta palagi dito sa atin. At sisikapin ko po uli na makapag-live mamaya doon po sa mga ibang mga activities pa pong gagawin po namin. 2:00 po yung aking call time ngayong hapon dito sa konferensya na ginaganap ngayon sa Xi'an province dito sa China. At tayo kailangan dumalo. So muli, maraming salamat po mga minamahal na kababayan. Huwag niyo pong kalilimutan. Bagyo, baha, boxing, impeachment, tariff, at SONA. Yan, mga issues po yan na pwede pa nating babalik-balikan sa susunod pong pagkakataon. Baka mamaya po, bukas, muli po nating tatalakayin yung mga ibang issue patungkol po sa nangyayari sa ating bansa. At sa inyo pong lahat ng mga kababayan po natin na nasa ranta po ng mga nagdaang sakuna, bagyo at baha, nalulungkot po tayo pero pinagdarasal ko po ang inyong kaligtasan. Sana po ay manatili po kayong matatag. At sa ating mga kapatid naman po sa Iglesia ni Cristo, binabati ko po kayo. Malugod po ang aking pagbati ng maligayang anibersaryo, ika-111 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.